Maaga na naman nga akong gumising dahil ako na naman ang nakatuka sa pagluluto ng baon ni Bonso. Kaya ayan, pinagprito ko na nga siya ng kanyang ulam. At meron nga pala kaming tirang ulam ng gabi, kaya ayan, ininit ko na rin at sinabay ko na sa pagpiprito ko. Pagkatapos ko naman magprito ay nagkakulo naman ako ng tubig dahil ako ay magkakape naman. Siyempre, kape is life ako, kaya hindi talaga yun mawawala sa akin tuwing umaga. At habang inaantay ko naman na kumulo yung sinalang ko na tubig ay eto, magliligpit naman muna ako ng aming hinigaan. Hindi nga kami madalas matulog dito ng asawa ko, minsan ay doon kami sa tindahan, minsan naman ay dito kapag nga ako ay tinatamad magbuhat ng pum papunta doon sa aking tindahan. May kasikipan nga kasi yung aking tindahan kaya naman hirap na hirap ako magbuhat ng pum papunta doon, kaya pag tinamad-tamad talaga ako ay dito na lang kami natutulog ng aking asawa. At ayan, matapos ko nga makipag-boxing na naman dyan sa aking pom, ay feeling ko nga ipinagpawisan talaga ako ng todo. At matapos ko nga ligpitin ang aming hinigaan ay ayan, napaupo nga muna ako at napatulala pa. At iniisip ko nga dyan, ganito na lang ba ang buhay ko araw-araw, magliligpit ng higaan at magkakapi, wala na bang pagbabago, Charis? Pero hindi naman nga ako nagtagal dyan sa pagluloding ko dahil naalala ko nga, meron nga pala akong pinakulong tubig, kaya ayan, tumayo na nga ako. At hinarap ko na nga yung camera doon sa may lababo pero napansin ko hindi naman pala masyado nakatutok doon sa may lababo kung saan ako nandun, kaya pala hindi ako masyadong nakikita. Ano ba naman yan? Pagpasensyahan nyo na nga yung upuan ko kung ang dami-daming mga nakapatong na nakakalat dyan. Ay ganyan talaga yan araw-araw. Hindi ko nga alam kung bakit gustong-gusto nila patungan ng kalat yan, Charis. Nailagay ko na nga yung tubig sa thermos kaya ayan, naglagay naman ako sa baso ko dahil ako ay magkakape na. Fast forward na nga, pagkatapos ko magkape ay dumiretso naman ako doon sa aking tindahan at ako'y maglilinis naman. 2024 na ngayon, kaya kailangan ko na naman linisin ang aking tindahan dahil isang beses ko nga lang yata ito nalilinis sa loob ng isang taon, Charis. Pagpasensyahan nyo na mga kasuki, huwag nyo lang akong gagayahin dahil ganito talaga ako, minsan masipag, minsan naman ay tamad. At ayan, winalis-walisan ko na nga muna yung harapan ng tindahan ko na wala naman laman. At meron pang kinikwento sa akin dyan yung anak ko pero sabi ko nga ay wag siyang maingay dahil ako'y nagbibideo at busy ako sa aking paglilinis, Charis. Tinanggal ko na nga yung mga garapon dyan para talagang malinisan ko ng maayos dahil marami na ngang alikabok dyan at talagang meron pa nga mga bukbok yung galing sa kahoy naglalaglagan sa sahig. Pagkatapos ko ngang walisan at punas-punasan yung harapan ng aking tindahan ay binalik ko na nga rin yung aking mga garapon. Siyempre pinunasan ko rin yan bago ko ibanilik dyan. At habang ako nga ay pinupunasan ko yung mga garapon ko ay panay naman nga ang bahing ko. Paano ba naman ay pumapasok sa ilong ko ang mga alikabok? Pagkatapos ko naman maglinis dito sa harapan ay dito naman nga ako sa may sulo kung saan dito ko nilalagay yung aking mga tuyo at saka suka. Pupunasan ko na nga ito dahil matagal-tagal na rin nga itong hindi ko napupunasan kaya yung alikabok ay makapal-kapal na din. Ito nga ang patungan na ito ay dati nandun ito sa may harapan ng pintuan dahil ito nga ang pinagpapatungan ko dati ng aking mga gamis pero ngayon ay dito ko na nga nilipat sa sulok dahil pinagpapatungan ko na lang ng aking mga toyo at suka. Nahirapan na nga akong ilabas ito dito mula sa sulok na to dahil nga masikip kaya naman kapag nagwawalis nga ako ay inaangat ko na nga lang ito at tinatanggal ko muna yung lahat ng nakapatong. Tignan nyo naman yung cabinet na pinaglalagyan ko ng aking mga pansit canton ay wala na talaga yan laman. Kape na nga lang yung nakalagay dyan. See you on next vlog. Bye!